tunay nga po no na age doesn't matter pagdating po sa usapin at larangan ng pag-ibig. Dahil isang matamis na yes, I do ang natanggap ng isang lolo Batangas, ng isang lolo governor na 80 anyos. Siya po si Batangas Governor Hermilando Dodo Mandanas na isang 80 anyos mula sa kanyang misis na si Attorney Angelica Chua. 32 anyos naman po ito sa naganap nilang pag-iisang dibdib nitong Miyerkules, Mayo 8, taong 2024, taong kasalukuyan. Ikinasal ang gobernador sa abogada na halos 50 taon ang agwat ng edad sa kanya, mga kaibigan. Idinaos ang kanilang kasal sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City. At sinundan ito ng engranding reception sa mismong provincial capital ng Batangas na pinalamutian para sa espesyal na okasyon. Di ba mga kaibigan? Ayan po ito. So, ang ganda na palamuti. Ayan po, no? Ang ganda sa Batangas Capital ito, mga kaibigan, Oo. So, mga kaibigan, sa wedding vows ni na Governor Dodo Mandanas at Attorney Angelica Chua, sinambit nila sa harap ng mga bisita ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Ayon sa gobernador, sa kabila ng malayong agwat ng kanilang edad, ang pagmamahal nila sa isa't isa ang naglapit sa kanila papuntang kasalang panghabang buhay. Wow! Di ba mga kaibigan, age doesn't matter. Di ba may Big Soto, di ba 30 plus age ni Pauline? Ito 50 mga kaibigan, 50. Hindi mo masasabi, di ba? Maganda rin tong attorney na to, di ba? Mensahe niya sa kanyang kabiyak, base nga po doon sa video na nai-upload po ng ABS-CBN, ayon po dito ay sasambitin po natin yung mga katagang, mahal. As we have made the vows earlier, I would like it to be very personal between us, that I came here not only with own free will, but full of love. Wow, lastik! Kaibigan, love. Love, which I know is a blessing from our Lord that we are allowed, permitted, granted to share and to participate because God is love and love is God. Napakatamis mga kaibigan. To have children, to be open to having children that we would raise in a Christian way, and this I also repeat the vows that I have made earlier. Wow, napakasarap, di ba? That is my not only love, but early loving and truly love. Mahal. Lastik. Diba? Kung ano to, kung kano ito, Mihal. Di ba? Mihal. That I am ready whether it is going to be for better or for worse, for richer or for poorer, till death do us part. Exclusive, Angelica, my love. Alam mo, ang sarap, di ba? My love will see you through to. Hindi naman napigilang mapahagulhol sa iyak ni Attorney Chua habang binabasa ang inihanda niyang wedding vow. Dito ay pinasalamatan niya si Governor Mandanas sa pagmamahal na ipinapadama nito sa kanya. Kalakip ang pangakong habang buhay niya itong aalagaan, mamahalin, susuportahan at igagalang bilang kanyang asawa. Napakatamis naman. Talagang may asim pa siguro, matinik, no? Syempre kumakanta tayo dito ng 50 pataas para madaling
todas, di ba? Ganun yung ano ko sa fans club ko, di ba? Oo. Pero ito, di ba? 80 pataas para siguradong di ba? Mahirap. Mahirap. Sandali. Sabi dito ni attorney, you showed me that I deserve to be loved and respected, and that with you, I can put my guard down. So I thank you for having the courage to ask me to be your Valentine and for choosing to spend the rest of your life with me. When we first started dating, you said that you need someone stronger than you. Today, in front of God, our families and friends, and of all the Batangueños, I promise to be strong for you, to support you, to always be by your side, and to take good care of you. I promise to listen to you and your suggestions, but not necessarily follow you. It's only just part of due process. Walang yan. Diin pa niya, and if there's one thing I'd ask for you, it is for you to promise to stay for as long as you can, so I can grow old with you. I love you. Wow, napakatamis. Oh. Siyempre, ako, umahanga ako sa ganitong pag-iibigan, mga kaibigan, ha. Siyempre, naniniwala ako sa May-December affair, di ba? Sabi ko sa inyo, na-inlove din ako sa 13 years ang age gap sa akin, di ba? Na-inlove ako. Talagang totoong love yun. Kahit na mas may matanda siya sa akin, wala yun sa edad, mga kaibigan. Yun yung sinasabing age really doesn't matter, mga kaibigan. Kapag nandun na kayo sa isang bubong, di ba? Hindi ko po iniinsulto itong magsing irog na to. Siyempre, kinikilig tayo para natatawa tayo, di ba? Kasi kinikilig-kilig ka, di ba? Oh. Bukod kasi sa engrandeng seremonya, mga kaibigan, kapansin-pansin din ang mga bigating bisitang dumalo sa kasal nila Governor Mandanas at Atty. Chua. Tingnan nga natin yung mga dumalong bisita. Tingnan nga natin. Oh my golly. Oh! 80 pataas para siguradong Nandali lang ha. Oh, ito na. Babasahin muna natin ha. Kabilang narito sina Ferdinand Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos, dating Pangulong Gloria Arroyo, itong si Martin Romualdez at si Batangas Vice Governor Mark Libiste at ang negosyanteng si Ramon ang bigatin, mga kaibigan, di ba? Noong Abril 2024, taong kasalukuyan, inanunsyo mismo ni Governor Dodo Mandana sa harap ng kanyang constituents ang pagpapakasal niya kay Atty. Angelica Chua, mahigit 2 taon matapos niyang mabiyudo. Si Governor Mandanas ay unang ikinasal sa dati niyang may bahay na si anak kalusugan party list nominee Regina Reyes. Sa kasamaang palad, sumakabilang buhay si Ginang Reyes noong Mayo 5, 2022 dahil sa pagkakaroon ng sepsis o impeksyon matapos nitong maoperahan, mga kaibigan, di ba? So, yan po yung napakatamis na pagmamahalan nito pong si Lolo Governor na may katas pa, malakas pa, makisig pa, may asim pa, mga kaibigan, ha? Masabi ko naman sa inyo yan. And of course, my friends, di ba? Napakasarap ng meron kang bisita, mga VIP, mga kaibigan, di ba? O, ano ang masasabi nyo dito sa kasalang ito, di ba? Ni Lolo Governor at saka ng kanyang batang-batang may bahay. Ako, mga kaibigan, no, ako humahanga po ako sa pag-ibig nitong si Atty. Chua, kasi hindi siya tumitingin sa physical na kaanyuan. Hindi siya tumitingin sa ano man, di ba? Oo, basta, syempre mga kaibigan, hindi lang natin masabi kung hindi ba governor si Dodo Mandanas, magugustuhan niya kaya, di ba? Yun lang naman yung mga tanong.
syempre hindi natin siya mahusgahan kasi pagka maging governor ka, ibig sabihin matinik ka talaga. Di ba? Hindi lang naman nag-iisa yan si Gov. Dodo Mandanas, meron din pong mga Ramon Revilla, di ba, na talagang naka-wheelchair na lang, talagang meron pa. Di ba? Di ba? May mga ganun talaga, mga kikisig na kaya naman natin na pag-uusapan yung ganitong klase mga paksa, mga kaibigan, sa kadahilan ng ano kaya ang gagawin mo pag lolo ka na. Di ba? Si paring Rayman, kung ikaw ba ay lolo, kung ikaw ba kayo, mga andyan sila, paring Reynaldo, kung kayo ngayon ay 80 anyos na at mabiyudo kayo ng 2 taon, kakayanin nyo kaya ang asim matinik at tikas nitong si Mang Dodo? Di ba? Di ba? Ako naman mga kaibigan, syempre, ako hindi ako perfecto. Pilyo tayo, di ba? Kaya siguro, syempre, isipin mo mga kaibigan na, buti na lang, wala akong palayaw na dodo. Di ba? Kasi, syempre mga kaibigan, hindi naman natin siya binabas dito, Syempre, kapilyuhan lang ito dahil believe tayo sa kanya. Tulad nung kay Bossing, akala natin, si Vic Soto na ang matinik na may pulin luna. Di ba? Di ba? Ako, hindi ko iniinsulto si Bossing. Vic, ako actually, talagang iniisip ko, ano kaya pag 80 na ako? Meron kayang bata? Di ba? Isipin mo, hindi biro ito, attorney ito, mga kaibigan. Hindi mo masasabing, di ba, kung ito, mga kaibigan, napangasawa galing sa beer house, sa club, maano ka, di ba? Alam na this, di ba? Pero attorney ito, mga kaibigan. Kung ikaw kaya ay isang 80 anyos, magugustuhan ka kaya ng batang-batang abogada, di ba? At yan ang mga matinik, di ba? Si Vic Soto, tingnan mo, isang Vic Soto, nagustuhan ng batang-batang sariwang artista, di ba? Yan yung mga tanong, mga kaibigan, na hindi natin kayang gawin, of course. Di ba? Besides, my friend, makita mo kung gaano katinik. Di ba? Mga bigate ng kanyang mga panauhing pandangal, di ba? Gloria Arroyo, mag-asawang Marcos, tsaka Ramon, ang mga kaibigan. Can you believe that, mga kaibigan? Di ba? Kakanta na lang tayo ng 50 pataas para madaling di ba? Pero ito 80 na eh. 80 pataas para siguradong batang may laban. Tinining, di ba? Sabi ko na sa inyo, mga kaibigan kayo, anong palagay nyo dito sa paksa nating tinalakay? Ako na-inspire na syempre hindi ko na maisip kung ano itsura ko pag 80 years old na ako. 'Di ba? Mahirap naman, mga kaibigan, na 80 years old ka na tapos makikiusap ako sa apo ko kasi nakikita ko ganun eh. Baka pag 80 years old na ako, sasabihin ko doon sa mga apo ko na, 'di ba, may asawa akong 32 years old, mga kaibigan. Tingnan mo ano sasabihin ko sa mga apo ko? Mga apo, sasabihin ko na, 'di ba? Sasabihin ng mga apo ko, ano po 'yun, lolo? Sabi ng mga apo ko, tatawag sila tatawagin ko yung asawa ko bata pa, 'di ba? Sasabihin ko sa mga apo ko, mga apo, tulungan ninyo ako. Buhatin ninyo ako papunta sa lola nyo. Bakit po, lolo? Sasabihin ng mga apo ko, di ba? Sasabihin ko naman sa mga apo ko, buhatin nyo ako, wag na kayong magtanong. Sasabihin ko sa mga apo ko, di ba? Hindi po, lolo. Masama po bang magtanong? Sasabihin ng mga apo, matitigas yung ulo Buhatin nyo na ako at i-score ako sa lola nyo. Di ba? Di ba kung 80 years old ka na, sasabihin mo sa apo mo, mga apo, buhatin nyo ako papunta sa lola nyo at i-score ako. Di ba? Parang iniisip ko na yung sa mga kaibigan, anong gagawin ko pag 80 ako o 90, di ba? Ano sasabihin ko sa mga apo ko? Mga apo, ano po yun, lolo? Sasabihin ng mga apo ko.
Halika nga dito, Nikolay. Nikolay, napakakulit mong bata. Di ba? Siyempre, may hindi na to, 18 yan si Nikolay, utusan ko. Ibili mo ako ng tibay doon sa drugstore. Nikolay, i-order mo na ako ng robas. Diba? Okay po, lolo. Diba? Kasi may mga robas na ngayon noong araw, yung mga araw, puro Viagra lang talaga, di ba? Ang Viagra, subok talaga, nagpapatirik talaga ng mata yan, di ba? Ang Viagra, titirik ka talaga, tawid ka bilang buhay. Yun yung mga iniisip mo ngayon, kung 80 pataas ka na, di ba? Ang hirap nun, di ba? 32 lang yung tapos bubuhatin ako ng mga apo ko. Tapos, di ba, ang hirap siguro nun. Tapos biglang na-stack up ka bigla. Hindi ako, mga kaibigan, syempre hindi natin mamimenos yung ibang mga matitikas. Maraming matitikas talaga. May mga iba dyan kasi, may mga anting-anting yan, mga kaibigan. Maniwala ka, may mga kilala rin ako mga 80-90 noon na mga antingero, mga kaibigan, matitibay pa. Alam nyo, mga kaibigan, walang robas-robas to, walang Viagra, balat lang ng bugnay. Di ba? Balat ng bignay lang, mga kaibigan. Balat ng bignay, yan. Kakaskasan mo yan, lilinisan mo yan, patutuyuin mo, tapos lalagain mo yan ng mapuro-puro. Diba? Tapos mag-uurasyon ka ngayon, mga kaibigan. Nag-uurasyon sila, yung mga matitikas na mga mag-aanting. Pag nag-orasyon yan, mga kaibigan, ang tawag nila doon, mga kaibigan, pagaganahin nila yung gamit nila, yung Santo Niñong hubo, ang tawag doon. Baka may mag-aanting dito, di ba? Siyempre, sabihin ninyo, pati ba naman pag-aanting, alam mo, di ba? Sasabihin sa akin, di ba? Sabi ko sa inyo, siyempre, ako, experience nga, di ba? Iwala kayo sa experience ko kasi. Di ba? Totoo yan. May mga 80-90 ako nakilala, ang tikas-tikas, mga kaibigan. Pero hindi nakukuha yun sa pampatikas lang na iniinom. Nakuha nila yun sa orasyon. Ang tindi ng gamit nun, mga kaibigan, Santo Niñong hubo. Di ba? Yung ari ng Santo Niño, nakatirik. Pagka yun, nag-orasyon yun, mga kaibigan, titirik din yung kanya, walang humpay, my friends. Di ba? Tapos iinom yun ng balat ng bugnay, ng balat ng bignay, laga, tikas, mga kaibigan. Alam nyo, asawa nun, batang-bata din, di ba? Pero naka 3-4 na anak pa, mga kaibigan, panis. Makakala nyo, alam nyo, ang Batangas, mga kaibigan, bayan din ng mga mag-aanting yan. Bayan din ng mga antingero yan, At saka ang Batangas, mga kaibigan, ay talagang magkakasubukan di yan. Talagang, kaya bayan ng anting, bayan ng mga pinaglalaruan lang ang baril di yan. Kaya pinaglalaruan, ika nga, kailangan may testingan di yan. Ganyan kasi pag Batanggenyo, di ba? Mga barako nga Kaya nga sikat ng kaping barako, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Pero anyway, kayo naman, ano ang masasabi nyo? Kung kayo ba ay 80 anyos na, mapapakita nyo pa rin ba ang inyong pagiging makisig at pagiging barako? Diba? Siyempre, di ba? Ipapakita mo pa ba? Di ba? Yun live, my friends, ha? Gob, Lolo Dodo. Ayan, siyempre, tayo ay hindi natin siya iniinsulto dito, mga kaibigan. Baka ma-misinterpret. Nililinaw lang natin na ito talaga yung sinasabi nating ninja moves, di ba? Kumbaga, minamasama natin yun kasi sa Hapon, ang katawagang Hokage ay masama. Pero dito, pag tinawag ka sa Pilipinas na Hokage, ibig sabihin, malupit ka, talagang hepe ka ng mga ninja. Ibig sabihin, matinik ka, di ba? Talagang galawan mo talaga. Ano yan? Kumbaga, hinahangaan ka pag sinabing Hokage moves, di ba? Maganda chicks mo, ang pangit-pangit mo, halimbawa. And tawag sa'yo, Hokage ka, di ba? Nakakabingwit ka na magaganda kahit sa kabila ng kapangitan mo, di ba? Di ba? Mga ganun ba? Kahit na wala kang pera, ganyan, nakakapag-ano ka, di ba? Hokage ang tawag sa'yo. Pero, syempre, sa Hapon, masama ang meaning niyan. Pero dito sa Pinas,
yan ang bansag sa mga malulupit, mga matitikas, mga makikisig, mga mahuhusay, mga oragon, di ba? Oh, na inuragan na si Inoy, di ba? Anyway, sinasabi ko sa inyo comment nyo lang dyan mga kaibigan ang inyong mga suwestyon, kuro-kuro. Sabi nga ni MMM Music, kaya nga po ang mga nasa gobyerno din now mostly may mga agimat ng Magic Matic. Oh. Siyempre, di ba? Ganun lang yan ano yan nasa mundo tayo ng mga ninja Uso talaga ang dugasan dito mga kaibigan, di ba? Basta comment down below lang, comment lang kayo at salamat po kung nais yung i-share. Libre lang naman ang pag-share at syempre hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and of course kung ilalike ninyo ang ating episode maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat. Congrats kay Governor Dodo. Talagang pinanindigan mo ang iyong bansag bilang Gov Dodo, di ba? Di ba? Ako rin mahilig din akong dumodo nung bata pa ako. Anyway, maraming salamat po ulit sa inyo at sana for entertainment purposes only. Bawal ang pikon. Pikon talo, mga kaibigan. Ay, nako.